Siyempre, masaya kasi naging part ka ng training pool ng national team. Very, proud and overwhelmed na yun. Kasama ako sa national team ulit. And sa dami-rami ng player ngayon na lumalakas and nagbo-boom na, nakuha ko. Isa ko dun sa nakuha at napili na at pinagkatiwalaan nila. So, sobrang thankful ako. Sobrang overwhelming and thankful kasi alam ko madami din na mga tao na nag-try out doon and sobrang nakakataba ng puso kasi syempre naglagay ng trust yung coaching staff sa akin and sa lahat ng mga pinili para doon sa pool. Syempre dream lahat ng mga players siguro to join, to represent the country. So siguro blessing na rin siya kasi na sama kami sa pool. Anong pakiramdam? Masaya. Tsaka sana payagan sila. Sana makasama ko sila kasi ibang level naman kasi itong lalaruan namin. So, yun, experience din para sa team kasi makakatulong talaga yun based on yun sa mga nangyari sa akin last year. Makakatulong siya. Nung una po kasi sobrang speechless. Mixed emotion na po ako kasi nalaman ko yun sa classroom. So, parang di ko alam kung ano yung magiging reaction ko. Pero isa lang po talaga yung masasabi ko. Sobrang blessed ko nung time na yun, nung nalaman ko. Kasi sino ba naman aakalain na papapasok ako kasi maraming din naman magagaling na pwedeng mapasok. So, sobrang blessed po nung araw na yun. Masaya po. Nagulat ba kayo? For me, yes. Nagulat ako. Pero hopeful naman kami talaga kasi na makapasok sa lineups. Yes, nagulat. Siyempre, hindi biro yung tryout na nangyari and then andun ngayon din yung mga setter na nahangaan ko din dati, sila Ate Rhea, sila Ate Kim, and then sa puso ko, masaya ako kasi ngayon makakasama ko sila as teammates sa training namin, ganun. Siyempre nagulat ako. Dami yung mga kasaway ko sobrang malalayo na yung mga narating. Parang ako nandun pa lang ako parang nagsa-start pa lang. Big names na kasi yung mga iba kang nandun sa lineup eh. Opo, kasi marami kaming libero eh. Ayun, nandun si Ate Jen Reyes, Ate Bia, Neral. Lahat ng magagaling na libero. So hindi ko din in-expect na makukuha ko. Ang akin lang, tinry ko lang kasi yun din yung goal namin. Sobrang laki kasi yun nga, mga kalaban ko rin doon, veterano, mas marami yung experience nila kaysa sa akin and yung maturity sa paglalaro nandun sa kanila. So, sobrang laki ng hahabulin ko and ayun, tinitake ko naman yung challenge na yun. So, parang sa akin, parang hindi siya challenge eh, parang motivation siya na parang makatulong sa ng player kasi biruin mo nakakasama ka sa training pool. May napapatunayan ka pero kulang pa. Challenge siguro sa amin is pumapasok pa kami ng school. So, yun yung struggle na kailangan namin malagpasan. Balance ng tama. Kasi yun nga, daming trainings, may Lasal pa, meron kaming league. Club? PSL. Oo, yun. Sobrang laki po, sobrang laking challenges nun dumating. Yung simula po nung under 19. So, doon na po nag-start yung pressure, yung challenge. Yung pressure nandun na yun lagi, pero yung challenges ba? Kung paano mo pa i-develop yung sarili mo, paano pa i-improve yung mga bagay na dapat i-improve. How do you handle yung mga, siyempre may mga hindi naman criticisms and may mga hindi naman masyadong gusto yung nangyayari. Ano man sabi mo? Siguro po kasi yun yung lagi yung sinasabi ni coach sa amin na kung ano yung nasa isip tsaka sa puso mo, yun yung paniniwalaan mo. Kasi yun yung ikaw eh. Aano mo yung mga sinasabi nila, papakinggan mo. Pero hindi mo yung gagawin yung negative, ida-down yung sarili mo. So gagawin mo yung challenge, gagawin mong positive para mas mag-improve. Kasi minsan, yung mga sinasabi ng ibang tao, yun pa yung magiging positive para umangat ka eh. Sobrang nakaka-challenge din kasi syempre hindi biro yung papasukan namin. Para sa akin,
kailangan pa rin push pa rin. Doon pala sa training, i-challenge ko na yung sarili ko para umangat pa na umangat. Other than yung challenge mo na magpakita ng skills mo, isa sa mga challenges yung sinasabi ng tao. How do you handle that? Napabasa mo ba yung after pagkaka-announce? Yes, babasa ko din yun. Pero hindi lahat, yung parang kumbaga sinusubaybayan ko. Lumalabas lang kasi sa sa notifications ko. Pero okay lang kasi I really don't mind. Although medyo may part din na medyo masakit kasi syempre ibang tao na din yung kumbaga inaanuhan nila at sinasabihan na yun si Coach Francis, parang syempre kakampi ko yun, coach ko yun, dapat patunayan ko na kumbaga hindi nagkakamali ang mga coaching staff kasi decision nila yun and then meron sila authority. Nag-thank you na lang din ako sa mga nababasa ko na negative comments kasi it boosts my morale. Message mo para dun sa mga non-believers and sabi natin ba? Thank you lang kasi syempre effort nyo din yun and then thank you kasi yung sa mga nasasabi nyo po ganun talaga, part talaga yun ng pag-grow as a player. So thank you kasi kahit pa paano na tumataas yung yung kumpiyansa ko sa sarili na gusto ko patunayan din na hindi lang hanggang ganun yung kaya ko. I really don't mind pero yun talaga, hindi naman maiwasan yun kaya thank you din. Thank you. Siyempre, lahat ng makakaya ko kasi parang yun din yung dream ko na as a player, na lahat kami gusto namin na maging part para i-represent yung country mo. Siguro lang po yung sobrang matutulong ko sa bansa, katulad nga po ng ginawa ko nung under-19. Gagawin ko yung lahat ng makakaya ko, ma-save yung ball, madala yung team para mabuo, yung hindi ko sila iiwan sa ere. Every time naman po naglalaro kami, kahit anong team pa yan, binibigay namin yung best namin, 100%. What more pa nga yun para sa bansa? Yeah. Yes, agree. Yung buong puso para mag-contribute sa team, step by step, mabibigay ko yung buong puso ko para makapaglaro and makapanalo sa upcoming games. Siguro, may bibigay ko yung 100% ko and work hard para sa Pilipinas pa. Masasabi ko lang na sobrang happy ako na naging part nga po ako. So, parang kahit naman po yung iba-iba yung school namin, nandito lang naman po ako para pakinggan yung mga advice nila kung ano pa yung gusto nilang ituro sa akin. At the same time din po, kukunin ko din yung mga motivation nila na bibigay sa akin. Masaya kasi lahat naman kami, parang lahat naman na nakasama dun sa lineup. Karapat dapat din naman sila talagang nandun. Kasi lahat naman kami nagte-training, nagpapakahirap para din parang makapunta din sa ganong stage. Ano ba? Wala akong masabi sa kanila. Siguro, work hard lang tayo. Tapos kung sino man yung napili ng coaches natin, maging thankful na lang tayo and support natin. Very... Excited. Ano? Sabi nyo? Hindi, oo nga, excited nga. Kasi syempre, ibang yan eh. Yeah, different players. Coaches, Yeah. friends. Yeah, new friends and family. For me, ngayon lang ako makakasali sa gantong level. Kasi siya, nag-ano na siya, tsaka siya, nag-ano na siya, ganun. So, excited ako na makasalamuha yung ibang veterans sa volleyball. Thank you.